Filipinos have many bills to pay: tuition, rent, food, and transportation. But this should not be an excuse not to become wealthy. There's a simple secret to building wealth. No complicated schemes, no impossible tasks. It's called steadily saving. Simple, effective, yet not being done. Why? Research shows that from over 100 million in population, only 4 out of 10 Filipinos have savings. Of these 4 people, only 32% have bank accounts. The same research also found out that 4 out of 10 households have no emergency funds, while the other 6 have very little spare money. 4 out of 10 Filipinos spend more than what they earn. Sounds familiar? The others save the little amount left after all their expenses. Most Filipinos are not ready for retirement. By the year 2040, 20 million Filipinos are retirees, which is about 16% of the whole population. 7 out of 10 of these retirees will depend on the meager government pensions like SSS or GSIS funds, which cannot even catch up with inflation. Sadly, most of our senior citizens will be dependent on their children financially when they retire. This puts an additional financial burden on the children, who have their own bills and expenses to take care of. This is a daunting, vicious cycle. Many financial products and services are available to us today. With the right information, guidance, and training, everyone can retire comfortably. Sadly, only 8% of Filipinos are aware and have been investing in these options. It all starts with steadily saving. The earlier, the better. Financial literacy is such an important life lesson that even the Department of Education has adopted courses to educate students before they finish high school. Steadily saving, the sure way, the only way to financial freedom. Hello! Welcome po sa lahat ng mga nandirito sa mga oras na ito kung saan man panig kayo ng daigdig. Welcome to IMG Financial Career Literacy Class. And we make it sure na meron at meron kayo matututunan dahil binigyan nyo ng pagkakataon ng inyong sarili to attend this free financial literacy class. So, mag-start na po tayo and our topic will be the secret to saving and building your future, taking control of your money. Katulad po ng napanood po natin kanina sa video na plinay natin, na plinay ko kanina sa bago tayo mag-start. So, I hope na, and I do believe na may naglalaro na sa inyong mga isipan. And before we start our session or our financial class online, shout out ko muna po ang mga OFW. Congratulations and thank you for spending time with us. Alam ko na napakahirap maging OFW, especially in Taiwan, Saudi, Korea, Japan, all over the world, kung saan man po may mga OFW. In-acknowledge po natin ang lahat po ng inyong sakripisyo para po sa ating mga pamilya. But we still don't forget to prepare for our future. Kaya nga po, patuloy po si IMG na nagbibigay ng ganito mga free financial literacy class para maisaayos din po natin ang ating mga sarili. Para pagdating ng panahon, meron din tayong ipon. So let's begin. But let's begin with a prayer. Dasalin po natin sa ating mga puso ang True Millionaires Prayer na tinuro sa atin ni Bro Bo Sanchez. Let's bow our head and ask the presence of the Lord. Let's pray together. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself
to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. So, our mission is to help every family achieve financial freedom. No family left behind. Changing people from spenders to savers. So, yan po talaga ang mission ni IMG. Ang baguhin ng mga maling pag-uugali pagdating sa pera. So, dalawa lang po ang pwedeng puntahan kasi ng pera natin. It's either inipon natin siya at kung hindi natin po siya inipon, ginastos po natin. And our belief in IMG is many people today are financially struggling due to lack of financial education. Marami pong mga tao ngayon ang nag-struggle talaga pagdating sa kanilang mga bayarin, sa mga finances na usapin. Ayan. Everyone has the right to become wealthy if they have the right information. So, yun lang po pala ang kulang. Tamang impormasyon sa paghawak ng pananalapi. And our campaign is to educate 30 million by 2030. Financial literacy campaign. Financial education isn't an option. It is a necessity. So, kailangan na po talaga ng financial education. And International Marketing Group is committed to educating and empowering 30 million families by 2030. Kaya nga po, committed po ang bawat financial educator dito sa IMG na patuloy na ibahagi ang natutunan sa IMG para marami pa po tayong matulungan ng mga kapwa Pilipino natin na nagsusumikap pero hanggang ngayon is nahihirapan pa rin. And we congratulate everyone kasi nandito po kayo ngayon. Kabilang na po kayo sa count ng 30M by 2030 na matuturuan po natin ng financial literacy. Why we need financial education? Bakit po ba kailangan pang mag-aral ng financial educations? Oh, I do hope po na lahat po sa atin is hindi po nakapag-aral ng financial literacy nung tayo mga elementary pa lang. Kaya nga po ang nangyayari, kahit mabuti kang tao, hardworking ka, matalino naman, bata, matanda, teachers, OFWs, doctors, engineers. Yan, pagdating po ng kanilang retirement, wala pa rin pong ipon. It's not just because na ayaw nilang makapag-ipon. It's because people don't plan to fail. What they fail? They fail to plan. Dahil marami po sa atin ang mga maling paniniwala pagdating sa pera. Wrong money mindset. Mga maling akala. Ang nangyayari po niyan, mababa ang ipon, mataas ang utang. Relate much. Or mabuti kung hindi ka po nakaka-relate, so makakapag-start ka na po ng mga ituturo natin after the session. So, congratulations po. And don't worry, para po sa meron pong high debt, that's why we here is to help you and to guide you. Paano ka po ba makakaahon sa iyong pagkakautang? Yan. Excited? Or still so excited? So, wag niyo po akong tutulugan. Baon sa utang, hirap mag-retire. Dahil marami ka pang utang kahit gusto mo nang tumigil ng pagtatrabaho, wala kang choice. Saving the wrong way. Dahil malamang po kung wala kang ipon ngayon, kung walang ipon tayo ngayon, nag-iipon tayo sa maling pamamaraan. Di pa alam ang tama. Alarming fact. Alam niyo po ba na out of 100 Filipinos above 65 years old today,
Ito na po, makikita nyo po sa monitor na pinapakita ko sa inyo ngayon is 40% rely on their children. So, nakaasa po sa kanilang mga anak. Dahil wala po silang ipon, so, yung mga anak po ang nagpo-provide sa kanila ng mga pangangailangan. But the sad thing is, 30% is still working. So, ayan po si Lola. Matanda na siya, pero nagtatrabaho pa rin kasi wala siyang ibang choice. Kasi kung hindi siya magtatrabaho, kailangan na kumain pa rin siya at wala siyang naihanda para sa kanyang pagtanda. And 20% dependent on charity. So, ayan po si PCSO. And meron naman po nakakatanggap ng mga pension. 8% po yung nakakatanggap ng mga SS pension or GSIS. And good news, meron po tayong 2%. 2% financially free. Ayan. Meron pong 2%. So imagine that. Dahil sa kakulangan po ng financial literacy at hindi paghahanda ng ating mga mahal sa buhay ng kanilang pera or ipon nila para sa sarili nila, nakalimutan nila ang sarili nila. Kaya, yan. So, yan po yung kadalasan na nangyayari sa ating mga Pilipino. And, good news po. I would like to congratulate ulit. Alam niyo po ba na dahil nandito kayo, may chance pa. And this is the right time para maitaba natin ang ating mga pagkakamali or ang ating mga pananaw sa pamemera at maihanda natin ang para sa ating sarili. Ayan po si IMG International Marketing Group na nagbabahagi ng libro. Sabi po dito sa libro, financial education is not just for the wealthy. It's for everyone. So lahat po is may karapatang matuto. And simple reminder, knowledge is power but applied knowledge is more powerful. Ayan. So, mas magiging pong powerful ang lahat ng ating matututunan kung ibibigay po natin ang ating mga aksyon. So, the 4 basic financial planning concepts. Meron po tayong mga pag-aaralan. Mga basic financial planning. So, una po is the X-curve concept. Second one is the solid financial foundation. The rule of 72, and pang-apat po is pay God and yourself first. So, ready na po ba ang lahat? Is still there? Hello? Type nga po kung nandyan pa. Please type ready. I'm ready. So, ayan. Thank you po sa mga nag-chat. Thank you po sa inyong participation. I'll just make it sure nagising pa. Baka ako na lang yung nandito nagsasalita. Ayan. So, discuss na po natin ang X-curve concept. Let's do it. So, in the monitor, you will see the 2 line, the blue line and the red line. This is the X-curve concept. Tandaan po natin, may exam po tayo pagkatapos nito. Ayan. Kaya wag niyo po akong tutulugan. The X-curve concept. Yan po yung red line. It represents our responsibility line and yung blue is our money line. So, bata po tayo. Makikita po natin, mababa pa yung ating savings. Wala pa po tayong ipon. But dapat po, habang tayo tumatagal is lumalaki po ang ipon. Why? Because habang bata pa po tayo, andun yung ating chance para makapagtrabaho pa. Let's do our best to prepare or to save.
Ayan. Bakit po ba, ayan, nakita po natin no savings pero ang taas po ng ating responsibility line, di ba? So, big responsibility na kaagad. Bata ka pa, pero ang laki na kaagad ng iyong responsibilidad. Ano po ba yun? Dapat po, yung big responsibility natin, along the way, habang tayo tumatanda, bumababa siya. At lumalaki ang savings. Maganda po ba? Pag malaki ang savings, no responsibility na. Masaya ba? Yung wala ka nang ginagawa, pero meron pera na nagtatrabaho para sa'yo. So, yan po ang ating goal. Kasi kung bata po tayo, meron na agad big responsibilities. Nandyan po ang food, shelter, clothing, education, health, debts, or kung may mga utang, di ba? So, yan po yung kadalasan na nangyayari or yan talaga yung totoo na meron tayong dapat agastusin. At manggagaling po siya sa ating active income. You work hard for the money. So, kailangan po nating magtrabaho. Kailangan po nating gumising na maaga, magtrabaho 8 to 5 or more than pa, mag-overtime. Dahil kung wala tayong gagawin, wala tayong kakainin. And kailangan po yung active income natin, ma-convert po natin siya into passive income. Na kung saan yung konting halaga na ating pong kinikita sa ngayon, ma-budget po natin na maayos, and we make it sure na we can produce passive income na pagdating ng araw, si pera na ang magtatrabaho para sa'yo. At itong pera na to, siya ang magpo-provide ng iyong big responsibility. Lalo nga pong tumatanda, lumalaki din yung responsibility kasi hindi naman po pwedeng pag tumanda ka na, hindi ka na ba kakain? Hindi mo na ba kailangan ng shelter? Hindi ka na ba magdadamit? And kung meron pa mga gusto mo pa matutunan, syempre, hindi naman po lifetime ang education. At syempre, nandyan na po na mas kailangan natin ng health fund. At dapat po, pag tumanda na tayo, wala na po tayong utang. Kasi, naayos na po natin siya along the way habang tayo ay tumatanda. Napapalaki na po natin yung ipon natin, which is gano'n naman po talaga dapat. So, yan po ang X-curve concept. So, tandaan po natin, meron po tayong X-curve concept na tinatawag na habang bata pa po tayo, wala pa po tayong ipon, pero mataas na po yung responsibilities. And dapat po, magkabaliktad po sila. Na habang tumatanda po tayo, darating ang time na malaki na rin yung ipon natin. Kasi meron na tayong na-create na passive income. Ayan. So, kung halimbawa po ang responsibility natin is 2 million. Halimbawa po ang gastusin niyo po sa pagkain, shelter, clothing, education, health, or loans, kailangan mo po ng 2 million to survive. So, alam niyo po ba na every time na nag-iipon tayo, ayan, dadagdagan, naging 800,000 na yung ipon natin. So, nababawasan po yung ating responsibility hanggang sa dumating yung time na makaipon po tayo ng 2 million. Kung meron ka na pong ipon na 2 million, so yan na po si 2 million, siya na po ang magtatrabaho para sa'yo. Hindi mo na kailangan magtrabaho dahil siya na po ang gagawa ng at magbibigay sa'yo ng mga kailangan mong gastusin. But in life, meron pa rin po tayong mga non-expected na pangyayari na hindi po natin kontrolado ang sitwasyon. So makita po natin dito sa life, meron pong if sa gitna. And the question is, what if you die too soon? Paano po kung bago ka palang nakakaipon, namatay ka agad? Sino na ang magpro-provide ng iyong mga naiwang responsibility? So, yan po ang unang question. And the second question is,
What if you live too long? So, dalawa lang po talaga ang pupuntahan natin. Yan po yung kasiguraduhan na hindi po natin alam kung kailan mangyayari. So, unang katanungan, what if you die too soon? Kung mamatay ka ngayon, meron na ba magpo-provide? Meron ka na bang pag-iiwanan ng iyong mga responsibility sa iyong pamilya na siya na ang bahala sa kanila? At paano naman kung humaba naman ang buhay mo? Ang tanda-tanda mo na, 90 years old ka na, hindi ka pa mamatay-matay, pero yung pera mo, wala na, ubus na. Kasi sa sobrang tagal ng buhay mo, naubos na, nagkakasakit ka na, hindi ka na makapagtrabaho. So, yan. So, ano po ang magiging sagot dyan? Ayan. Kaya po kailangan natin na proteksyonan ng ating pamilya. Kailangan po natin ng income replacement, which is, yan po yung tinatawag na insurance, life insurance, na kapag namatay si breadwinner, magiging payapa, hindi lang si breadwinner, kundi mas magiging payapa ang pamilya. Dahil bababayaran na ni life insurance ang mga responsibility at mga loans. So, ayan. Though nakakalungkot, pero mas nakakalungkot siguro kung namatay ka kaagad, tapos may iniwan ka pang mga bayarin sa pamilya mo at hindi mo pa napaghandaan yung kanilang mga pangangailangan sa future nila. And so yun po yung purpose ni life insurance, para siya magiging income replacement. Kasi kung halimbawa namatay ka po at naka-insure ka ng 2 million, so once na mamatay ka, si 2 million na, kuha agad ng pamilya. So, instant money. Maganda po ba yun? Siyempre, hindi naman po natin masabi. Siyempre, maganda. Kasi hindi naman mamamatay ka rin naman. Pero alin ba yung mas maganda? Mamamatay ka na meron kang 2 million na iiwanan sa pamilya? O mamamatay ka na meron kang 2 million na hindi alam ng pamilya mo kung saan kukunin yun sa pang-araw-araw nila. Yan. But good news! Paano naman kung humaba naman ang buhay mo? Good news po ba? Gusto nyo ba yon? Gusto po ba? So, ayan. What if you live too long? So, may naririnig po or may mga kakilala na tumanda na sila tapos sobrang tanda na, walang nag-aalaga. O wala na silang pera. So, ayan, dapat po, paghandaan din po natin ito yung senaryo na to. Na kailangan proteksyonan din po natin ang ating sarili. Kung kanina, proteksyonan natin yung ating pamilya, ngayon naman po, kailangan din, protektado din ang ating sarili. That's the purpose of investments plus long-term care, and we live on interest. Living on interest. So, yan. And, second na po tayo, the solid financial foundation. I hope you are learning. Ang solid financial foundation po is like building a house. So, kailangan po, tama po kung alin yung mga inuuna sa pagpapatayo ng bahay. So, same as our financial foundation. So, dapat po, parang bahay lang din yan. Pero kadalasan po, ito po ang nangyayari. Meron pong healthcare, pero napakaliit lang ng fund. Meron ding life protection, mas malaki kaysa sa health fund. And, ito po yung madalas, mas malaki pa yung utang. And, meron pong emergency fund, napakaliit lang din compare sa utang. And yung investment po, ayan, maliit lang din. So, ganyan po ang kadalasang mangyayari kung hindi po natin siya aayusin. So, madali po siyang mabubuhal. Sabi po dito, if you want financial security, you need to build a solid financial foundation. Kung gusto mo daw pong magkaroon ng kasiguraduhan sa iyong finances, kailangan mong i-build ang iyong solid financial foundation. And how it is? Ganito po dapat.
So, meron ka pong healthcare, which is merong long-term and short-term na magpro-protection sa'yo kung ano man mangyari, magkaroon man ng healthcare crisis. And life protection, debt management, emergency fund, and investment. So, dapat po, ganyan po yung ating magiging forma ng ating solid financial foundation. Bakit po? Ayan. Si healthcare, yan po yung kadalasang nate-take for granted po natin. Kasi, hindi pa naman po natin siya mabibigyan ng pansin kasi hindi pa naman tayo nagkakasakit. Mostly kadalasan, ano po ba ang nagiging dahilan ng bankruptcy ng pamilya? So, isa po sa mga dahilan bakit po marami nababankrupt ngayon or sa family, kahit anong dami pa ng pera, kapag wala po silang healthcare fund. So, hindi po sila kumuha ng healthcare plan nila. Kaya, isa lang po pagkakasakit sa pamilya, ubos ang investment. So, and dapat din po, kung meron po tayong healthcare, meron din po tayong life protection or life insurance. Kasi kung sakali man po na bigla tayong kinuha ni Lord, hindi pa rin magagalaw ang ating investment. And yung debt management, dapat po na ma-manage natin siya. And emergency fund, bago pa tayo mag-investment. So, yan, investment. Kailangan po nating tama po, maisaayos po natin yung ating mga pananalapi. So, meron pong fund para sa healthcare, meron din po sa life insurance, and kung meron po mga utang, dapat po na ma-manage natin sila. And emergency fund, ito po yung mga emergency na hindi po natin inaasahan na kailangan po pagkagastusan. Like for example, halimbawa po, bigla po bumagyo. So, alin po yung gagastusin nyo doon? Kung, halimbawa, nasira po ang bubong, hindi naman po pwede natin gamitin yung ating healthcare. Hindi rin naman po pwedeng gamitin natin yung life insurance. Kasi, yun po is pag namatay. So, kung wala po tayong na-prepared for our emergency fund, so, ang mangyayari po niyan, mababagsak po tayo sa utang. So, ayan.